Simulan na ang tunay na laban matapos ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Administrasyong Marcos napilayan na ng tuluyan. Ilang mga investors nagbanta na susundan ng pag-resign ni VP Sara. Ayon sa kapapasok lamang na developing report, isa-isa na raw mag-aaklasa ng suporta ng multinational company sa gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng pagbibitiw bilang Cabinet Secretary ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa balita, tinatayang aabot sa bilyong pisong of investment ang tuluyang aatras sa suportang ibibigay sana sa bansa, partikular na ang suporta ng ilang international foundation para sa pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. Matatandaang bago pa man ang kanyang pag-resign bilang kalihim ng DepEd, una nang tumiwalag si Vice President Sara Duterte sa UNITEAM, ang political group na binuo noong 2022 election para sa kanilang tambalan ni President Marcos Jr. Hudyat na raw ito na tapos na ang di umano'y panggagamit sa kanya ng administrasyon. Narito at panoorin ang full video at reaksyon ng maraming netizen na nagsasabing hindi magugustuhan ng Marcos administration ang mga posibleng mangyari sa susunod na panahon, lalo't wala na sa kanilang gabinete ang most trusted Vice President at DepEd Secretary na si Sara Duterte Carpio. Panoorin ang full video. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Thank you.
Hello everyone, from Manila Bulletin. I just want to back up and I just want to make sure kasi ang daming mga fake news ngayon. But here is from Manila Bulletin. It's also saying that Vice President Sara Duterte resigns as member of the cabinet, Secretary of the Department of Education, and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC, the Presidential Communications Office said. So, definitely, maraming mga reactions ito. May mga matutuwa, may mga magtataka, may maiinis, may magtatanong, may nag-aantay sa mga paliwanag. Magsasalita na kaya si VP Sara kung anong nangyayari? Malalaman kaya ng taong bayan ang totoong nangyayari at ang totoong dahilan kung bakit nga ba humantong sa ganito? To think na she has led the Department of Education and has made DepEd the most trusted government agency. Ano ang nangyayari? Kayo na ang mag-comment, pero abangan rin natin kung ano yung mga development nito. Bye-bye! Hi mga Lods! Oh my God! Breaking news! VP Inday Sara resigned as Department of Education Secretary. This is it. For me mga Lods, this is the right and wise decision na ginawa ni VP Inday Sara. VP Inday, huwag ka nang makisali sa cabinet post ng Marcos administration. Actually, I'm happy. It's a good move. Yung ibang mga loyalista tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo. Pwede yan maging dahilan ng kasiraan ng mga Marcos, for your information. VP Inday Sara is not an ordinary cabinet member. She is the Vice President at siya ang may pinakamaraming supporters and voters. Kaya I'm really happy. Sana huwag nang dumikit si VP Inday Sara, no, sa administrasyon na to. Okay na yung Vice President siya, gawin na lang niya, no, ang Vice President niya sa Pilipinas, pero wag na siyang suma sa cabinet member, no, ng Marcos administration. VP Inday Sara, we are here. Solid pa rin yung suporta namin. Hihintayin ka namin hanggang sa ikaw na ang magiging next na president ng Pilipinas. Kakapasok lang na balita, no, nag-resign na si VP Sara as Secretary of Department of Education and also as Head of NTF-ELCAC. So ito na nga, wala ng unity. At the same time, tapos na ang pagtitimpi ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagbigay ng reason kung bakit siya nag-resign, but definitely this is because of what's happening in Davao, sa mga pulis doon, nangyayari kay Kibuloy, nangyayari sa WPS, and all other issues, no, na matagal na nating sinasabi na hindi tinutuloy ng administration kung ano man yung objective ng unity before, during election. So I don't know what will happen in the next few days, pero magiging masalimot ito. Now that VP Sara is not part of the cabinet, she can be a full opposition, and I think ito ang isa sa magiging bangungot ng administration. Magandang hapon po mga kababayan. So it's official, our DepEd Secretary and Vice Chairman of NTF-ELCAC, alam naman natin na si VP Inday Sara Duterte ang namumuno sa mga posisyon na yan, at siya nga po ay bigay na ng kanyang official resignation as a member of the Cabinet Secretary ng ating Pangulo. But of course, she remains the Vice President, no? However, finally, kasi this is something na gusto kong gawin ni VP Sara, kasi feeling ko talagang pinapabayaan na siyang mabastos ng presidente. Dati may mga pronouncement pa na